Matapos inirelease ang Chapter 1 ng JJK spin-off na JJK Modulo, ay ngayon na inilabas na ang spoilers para sa Chapter 2, ay may bago na naman tayong tatalakayin. Malalaman natin ngayon kung ano nga ba mga sumunod nangyari matapos ang last panel na ito. Disclaimer muna, hindi po ito full chapter review, isa lang po itong spoilers. Meaning hindi po accurate, kulang at subject to change pa ang ilan sa mga impormasyon na ilalahad ko dito. Isa lang itong sneak peek o early viewing para sa parating na chapter mga kaibigan. So this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula eksena dito sa Kyoto Science Museum na kung saan ay may kita si Usame at ang lalaking nagngangalang Nino. Pinag-uusapan nila rito ang posibleng magiging epekto sa pagdating ng mga aliens. Nabanggit din na posible rin ang pagdeklara ng gyera sa sitwasyon na ito, lalo na sa pagdidil nila sa kanila. Pumasok naman sila sa isang silid na sabi pa ni Nino na di nga nila alam kung ano ang gender specifications ng mga to, na baka ay magkakaroon ng tensyon dito kung silang dalawa lang ng mga lalaki ang makikipag-usap sa mga to. Maya pa'y dumating naman ang kakambal ni Maru at ang misteryosong nilalang sa nakaraang chapter na nagpakilala ngayon na siya raw ay si Jaba Roma, ang diplomacy specialist ng Simuria. At ang kasama raw niya ngayon ay ang kanyang dispatch agent na si Cross. Iniisip naman dito ni Usame na baka ay nandito lang ang mga to para istorbohin sila. Di pa naman daw sila makakahingi ng tulong sa society dito sa Japan simula nung hindi naging cooperative ang nangyaring Kyoto Paranormal Security Treaty. Nabanggit din dito ang risk sa pagkuha ng impormasyon nitong mga Simurians once na mawawala na ang language barrier nila. Humingi naman ng request itong kakambal ni Maru na kung pwede ay ipapapresento nila ngayon ang kanilang representative na para kina Usame ay wala naman problema, pero sabi nitong si Jaba Roma na hindi raw kasi nila pwedeng ipapresent ang kanilang representative kung may masasense daw silang masamang balak mula kina Usame. Matapos yan ay pumasok na nga ang sinasabi nilang representative na ang nilalang na may sungay sa first chapter mga kaibigan, na sa pagpasok nito ay nakaramdam talaga sina Usame ng matinding aura, na matapos niyan a few minutes or hours later ay nag-usap naman itong dalawa na nabanggit dito na totoong suko na level threat daw ang mga aliens na yon, na pwede nga mapatumba ng mga to ang buong Japan, judging from their first meeting pa lang mga kaibigan. Na nagko-contemplate sila rito kasi di naman pwedeng tatanggapin lang nila ang lahat ng mga demands ng mga alien. Kaya naisipan nila na isabay na lang daw ang mga alien sa mga sorcerer na nasa kanilang mga misyon. Nang sa ganon, di gaanong kaseryoso ang kanilang mga ginagawa para sa mga alien. Pero itatago rin nila sa publiko ang existence ng mga to. Napagpasyahan din nila na i-assign nila ang misyon na to sa magkapatid na Okotsu. Naayos lang daw ito kasi mga refugee lang naman daw mga Simurians. Pero ayon din dito na posible pa rin daw na eventually maiisipan ng mga to na i-invade sila. Nabanggit din dito na naging masyadong kampante ang Japan matapos ang nangyaring treaty noon, na ngayon ay dapat na iwasan daw talaga nila ang posibleng mangyayaring krimen o magsisilbing hudyat ng isang gyera. Hindi rin nila pwedeng ulitin ang mga mali noon, na kahit anong mangyari ay dapat nilang iwasan at pigilan ang posibleng magiging dahilan ng gulo, gaya lang ng pag-reveal sa existence ng mga Simurians. Kaya ang kanilang dapat daw na i-aim dito ay ang genuine daw na pagkakasundo, na ang tutunaw o aantig daw sa puso ng mga Simurians ay hindi raw mga adult formalities kundi ang espiritu raw ng mga susunod na henerasyon. At nga pala, confirmed na si Usame ito mga kaibigan, na bakay tama nga na ang Usame ay last name lang pala. So possible na anak o pamangkin o di kay apo ito ng Usame sa previous generation, na ayon sa kanya na ipapasakamay raw nila ang kapalaran ng mundo sa dalawang bata raw na sina Yuka at Tsurugi, na ngayon dito inilipat ang eksena. Natanong ni Yuka na alien, mukhang grabe naman daw yan. Sabi naman ni Tsurugi na yun daw kasi ang nabanggit ng curse user kanina, na dahil sa security treaty, ang pagkipagkasundo raw sa mga aliens ay napunta raw tuloy dito sa Japan. Sinasabing nilabeled pa nga raw ng Jujutsu Inspector General na ang mga aliens ay singlakas daw o nasa suko na threat level. Ayon naman kay Yuka na hindi raw mapagkakatiwalaan ng curse user na yon. Sabi naman ni Tsurugi na bagamat basurang tao raw yon, pero masasabi niyang totoo raw ang sinasabi nito patungkol sa alien. Kasi huminto na nga raw ito sa human trafficking dahil lang sa mga aliens na yon na dumating na raw dito sa Earth. Na diba nakita rin naman daw ni Yuka ang mata ni Maru kanina. Nasabi naman ni Yuka na well, may mga ilang sorcerers naman daw na may kakaibang appearance talaga. Nasabi naman ni Tsurugi na pero ganun pa man, wala raw silang nakitang may ekstrang mata. Sabi naman ni Yuka na so i-check ba raw nila. Sabi naman ni Tsurugi na useless din daw kung i-check nila ito kay Usame, kasi si Usame na nga raw mismo ang nag-introduce kay Maru bilang inspector. So kung alien daw talaga si Maru, ay nasa stage pa lang daw sila ngayon na di pa nire-reveal ang impormasyon na to sa mga low level na kagaya nila. Sabi naman ni Yuka na sino ba rang nagsabi na si Usame ang kanilang tatanungin. Nasabi naman ni Tsurugi na wala ring silbi kung si Maru raw ang kanilang tatanungin. At saka wala raw siyang tiwala kay Maru, kaya nilapitan nila ang curse user mga kaibigan. Na matapos yan ay minutes later
ay nang nadagip na nga nilang curse user ay sinabihan muna nila si Mino na pwede bang umalis muna ito ng saglit kasi baka may explosive curse object daw ang curse user. Na matapos niyan ay dito na nila in-interrogate ang curse user. Tinanong ni Tsurugi ang lalaki sa kung kanino rin ito nakuha ang impormasyon. Na ibinunyag naman ng lalaki na basically sa internet daw niya nakukuha ang mga impormasyon kasi nagli-leak naman daw ang mga impormasyon na nasa digital world na ang mga aliens na to ay tinatawag daw ng mga Simurians. Tanong naman ni Yuka na teka, ba't bro parang ina-assume na nitong lalaki nung una pa na nag-i-exist daw talaga ang mga alien? Nasabi pa ng lalaki na ikaw na nabubuhay nga sa supernatural, i-deny mo rin ba ang supernatural? Binunyag na rin ng lalaki na may 50,000 Simurians daw sa spaceship na pinagtataka naman nila sa kung paano hindi raw nadidetect ang spaceship na may kargang 50,000 passengers. Napag-usapan din nila ang possibility na posibleng nakagamit ang mga aliens o mga Simurians ng sorcery. Kaya pwede raw sila mabuhay sa loob ng spaceship kahit gaano pa raw katagal ang pagtatravel, pero syempre may limit din daw. Ibinunyag din ng curse user na bukas 8 PM sa isang area ay maaari ron lang makita ang spaceship. Posible na ginawa itong invisible gamit daw ang barrier technique. Matapos sasabihan ng lalaki ay lumabas na sina Yuka. Na kinabukasan ay nagpunta na nga sila sa area at along the way ay napag-usapan nila ang singsing na hindi pa raw ito ibibigay ni Tsurugi. Nabanggit din dito ang mapait na karanasan noon ni Maki sa Zenin clan kaya ay pinatay raw ni Maki ang lahat ng membro nito. Nasabi pa ni Tsurugi na gusto raw niyang maging kagaya ng kanyang lola na malakas. Nasabi pa ni Yuka na mukhang may kanya-kanya raw silang hinahabol na katotohanan o ideals. Matapos niyan ay habang nag-uusap sila ay dito na nga nag-appear ang spaceship sa kanilang harapan. Kaya napasabi si Tsurugi na so nandito na raw pala talaga ang mga alien. Na ayon kay Yuka na so ito raw ang sinasabi nilang suko na level threat, in which ay sabi naman ni Tsurugi na ang suko na raw na pinabagsak daw ng kanilang lolo at lola noon. Na di raw niya alam sa kung bakit nandito raw mga to, pero ang mga sorcerers daw ang dapat na makikipag-deal dito dahil sa treaty. Nawala na raw dito ang kanilang lolo at lola. Kaya sabi naman ni Yuka na hindi raw talaga pwedeng ganito na lang daw sila palagi. Na gusto raw niyang maging kagaya ng kanyang lolo na si Yuta. Habang si Tsurugi ay gusto raw niyang maging kagaya ng kanyang lola na si Maki. Matapos niyan ay nilipat naman ng eksena na kung saan ay dito naman pinuntahan ni Maru ang kanyang kapatid na si Cross. Nasabi ni Cross na dapat na ipagpatuloy raw ni Maru ang kanyang pagsama sa mga sorcerers. Nasabi naman ni Maru na oo pero kailangan ba raw talaga to? Sabi naman ni Cross na ang mga tao ay parang Simurians lang din. May masama ngunit meron ding mga mabubuting tao na dapat ay mag-share raw sila ngayon ni Maru ng judgment pagdating sa tama at mali na coexistence ba raw o conflict ba raw ang resulta nito. Nasabi naman ni Maru ang conflict ay hindi raw dapat na maging option ng kanilang pagpunta rito. Kaya sinabihan naman ni Cross si Maru na kung ganun ay dapat na magpatuloy raw ito sa pag-gather ng impormasyon at siya naman daw ay may gagawin din daw siya kaya hindi raw muna siya babalik sa spaceship. Nasabi naman ni Maru na kung ganun ay baka pwede raw sabay raw sila bukas na mag-breakfast kasi marami na raw siyang natutunan dito at masarap din daw ang pagkain. Nasabi naman ni Cross na busy raw siya. Matapos yan ay dito naman kina Tsurugi na ngayon nasa isang area na ay nagpaalam naman si Tsurugi kay Yuka na may gagawin lang daw muna siya related dito sa sinasabi niyang Jujutsu Tech Pass. Na sa kanyang paglabas ay nakita niya ang inaakala niyang si Maru na si Cross pala mga kaibigan na ngayon nasa edge mismo ng building. Kaya sinabihan ito ni Tsurugi na ano ba raw ang ginagawa nito na baka ay mag-aakala mga tao dito na magpapakamatay daw ito. Sinabihan naman ni Cross itong si Tsurugi na tumahimik ka, wag mo akong kausapin. Sabay umalis na ito mga kaibigan, bagay na nagpainis naman kay Tsurugi. At dyan nagtapos ang spoilers natin dyan sa last panel na yan. So grabing misteryo ang bumabalot sa mga Simurians na paano kaya magde-develop ang diplomatic relations ng mga to mga kaibigan. Gayong obviously napakalakas ng nilalang na to na posible talagang maging threat o threat talaga mga kaibigan. At nga pala, for this spoiler ay sinamarize ko lang ang mga info. So yan muna sa ngayon. Maraming salamat sa panonood and see you guys again on my next video.